Okay, Hello, hello ka din. magandang hapon sa ating lahat. Nandito naman ang tropa ng inklunasyon sa Inklinasyon. hapong ito. No? Sino ba yung makasamahan natin dito? DJ, sino Oy, teka ba? muna, bago yung mga kasamahan natin, mano po Ninong Ranil at Merry Christmas po. Uy, pumasko mo sa akin, DJ. Oo, 8 araw na lang, Pasko na Ninong at sa inyo pong lahat na nagpapasalamat kami at makikipagkwentuhan kayo sa amin. Huwag kayong mag-aalala kasi ngayong hapon, bukod sa pakikipagkwentuhan ninyo, meron tayong mga inihandang surprise. Ang Ninong Ranil ko, may inihandang mga surprises sa inyo. Kaya dapat kayo ay hindi mawawala. Sa tanong mo, Ninong, ang mga kasama po natin, syempre yung halos buong pangkat ng ating inklunasyon. So, makikilala nyo sila isa-isa, parang hindi nyo pa kilala, no? Syempre, hindi nyo kilala si Art Letim, hindi nyo kilala si Dr. Gina, yung pinakamahusay na dentista sa Pilipinas yan. Si Janine, ang pinakamatiyaga na mag-alaga sa kanyang magulang, pagpapalain ng Diyos yan. Si Ma'am Celia, ang ating magiging congresswoman sa 2028. At marami pang iba. Karanil, go ahead please, sir. So, mga ka-inclination, siyempre kasama din natin, DJ, yung ating sign language interpreter, di ba? Oo nga, siyempre ang teacher Aisel na reregaluhan ako ng Uniqlo na polo shirt na kulay blue. Yon! Thank you, Nina! Wow! Thank you! Kaya mga kaibigan, no, samahan kami, no, ng tropa sa isang oras, no, sa ating episode sa hapong ito na kwentuhan, kumustahan, kantahan, at katuwaan sa Pasko ng 2025. Kalahin mo yung Karanil, ang bilis ng panahon, di ba? Pasko na uli at kung may awa ang Panginoon Diyos, pang-anim na natin sa susunod na taon. Ano ba yan? Diba? Congratulations sa tropa inklunasyon. Oh, at So lahat sa ng yan, hapon ito, at lahat ng yan, sir, bago mo ituloy, lahat ng yan dahil sa matiyaga at masinop na pagsubaybay ng ating mga kanasyon. So go ahead, Karanil, please. okay, pero syempre, no, DJ at mga tropa, kasama man dito yung ating mga sponsors, yung ating mga benefactors. Kaya sa hapong ito, syempre, samahan nila tayo, no? Kasama din natin ang ating mga panauhin, no, sa mga nakaraang episode ng inklunasyon, no? At magbibigay din ng mga greetings, no, ang ating mga partners at mga nakaraang guests. At syempre, DJ, meron tayong pag-games at may mga prizes. Uy, may Tayo. pag-games. Pero hindi Okay. naman galing sa flood control yan, ha? Ay, hindi naman, syempre. Wala kayo dyan. Sige, go ahead. Okay, mga ka-inclinasyon. Okay, so, Kuya Art, no? Kuya Art, at your service, no? Sino ba yung mga una nating mga panauhin na magbibigay ng kanilang video greetings, Kuya Art? Okay, magandang hapon po sa lahat at salamat po Karanil at sa DJ sa araw na to at tama, 8 araw na lang at Pasko na. So meron po tayong mga video messages galing po sa ating mga supporters or ating mga what do you call this, funder ng ating donasyon. Unahin po natin si Professor Flora Arellano, ang presidente po ng INET Philippines. Tapos po si Executive Director ng NCDA ay si Ma'am Glenda Relova. At ang panghuli si Mr. Hercules Paradyang, ang Country Director ng CBN Global Disability Inclusion Philippines. So yan po, makikita niyo po, maririnig po niyo kung sino po yung mga video messages natin. Warm greetings from our partners and sponsors. Mula po sa INET Philippines, aming ipinaabot po ang aming mainit na pagbati sa inyong napakahalagang araw ng Kapaskuhan. Ang pagdiriwang ng Kapaskuhan ay di lamang ngayon,
bagkus ito'y nadarama natin sa araw-araw nating buhay. Ang pagkilala at pagbibigay halaga sa ating karapatan at dignidad, respeto ng ating pagkatao, at pagiging inklusibo, may prioridad sa mga serbisyo ng pamahalaan, ay batayan at simbolo ng tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. Ngunit hindi po ito ang nangyayari sa kasalukuyan. Sana po'y madinig tayo ng ating pamahalaan na bigyang prioridad ang sektor ng persons with disabilities. Sa araw-araw, kamtin natin ang pag-asa at damahin natin sa bawat isa ang tunay na esensya ng pag-ibig, pagtutulungan at ligaya. Maging bahagi tayo sa pagbubuo ng isang lipunang may pagkilala sa inclusivity, accessibility, at respeto for human rights. At dito'y malaki ang papel na inaasahan natin mula sa sektor ng persons with disabilities kasama ang mga stakeholders natin sa INET Philippines at iba pang mamamayan. Kaya po sa araw na ito, nais naming batiin kayo ng isang Merry Christmas at isang happy, accessible, and inclusive New Year. Dahil inclusion matters. Respect for the rights of our persons with disabilities. Mabuhay po kayo at mabuhay tayong lahat sa ating pagdiriwang ng Kapaskuhan. Maraming salamat po mula sa INET Philippines. Maligayang Pasko sa buong Inclination community at sa lahat ng inyong masisipag at committed na followers. Ang Pasko ay panahon ng liwanag, pag-asa at pagbubuklod. Panahon ito ng pagninilay kung paano tayo bilang isang lipunan ay mas magiging makatao, mas magiging patas at mas magiging inklusibo. Sa usapin ng karapatan ng mga persons with disabilities, malinaw po na ang unang hakbang tungo sa tunay na inklusyon ay tamang informasyon. Kapag tama ang information na hawak natin, nababawasan ang takot, napapalitan ang maling akala, at nabubuo ang pangunawa. Kasunod nito, ang malawak at tuloy-tuloy na advokasya. Isang advokasiyang hindi lang naririnig tuwing may okasyon, kundi isinasabuhay natin sa araw-araw. Ngunit higit sa lahat, walang tunay na pagbabago kung hindi tayo magkakatuwang. Government, civil society, private sector, families, at mismo mga persons with disability. Kailangan po tayong lahat ay nasa iisang direksyon. Dahil ang inklusyon ay hindi trabaho ng iilan or iisang tao lamang. Ito ay pananagutan nating lahat. Mula po sa National Council on Disability Affairs, lubos po kami nagpapasalamat sa inklinasyon, sa inyong walang sawang pagbibigay ng tamang informasyon, sa matibay niyong paninindigan at sa pagiging katuwang sa pagsusulong ng karapatan at dignidad ng bawat persons with disability. Ang inyong ginagawa ay hindi lamang advocacy. Ito ay pagbuo ng isang mas makatao at mas makatarungang lipunan. At bago po ako magtapos, hayaan niyong ibahagi ko ang isang paalala na palagi kong binabalik-balikan. Sa buong life cycle ng isang tao, darating ang panahon na makakaranas tayo ng lahat ng limitasyon. Ito ay isang anatomical fact na hindi natin po pwedeng baguhin. Ngunit ang kaya nating baguhin ay ang mga polisiya na nagpoprotekta, mga kapaligirang nag-aaruga at nagbibigay daan, at kulturang may pagmamalasakit. Upang kapag dumating ang panahong makakaranas tayo ng lahat ng limitasyon. Ito ay isang anatomical fact na hindi natin po pwedeng baguhin. Ngunit ang kaya nating baguhin ay ang mga polisiya na nagpoprotekta, mga kapaligirang nag-aaruga at nagbibigay daan, at kulturang may pagmamalasakit. Upang kapag dumating ang panahong iyon, tayong lahat ay handa, ligtas at protektado. Muli po, from NCDA,
Maligayang Pasko at naway mas lalo pa nating palakasin ang ating pagkakaisa para sa isang tunay na inklusibong lipunan. To all viewers, followers, and subscribers of Inclinazion, your continued patronage is keeping all of us inspired to continue with our shows and increase awareness about disability and disability inclusion. May you continue to follow us and please share to all your friends. To all Inclinazion movers, hosts, and staff, may your commitment continue to deliver relevant and inspiring topics and stories about people with disabilities who defy the odds and show the world that given equal and equitable opportunities, we create a better world for all. Merry Christmas to all. Ayan. Hey, Meron na tayo. maraming salamat no sa Opo. ating mga video messages no. Teka muna, Karanil. galing kay- Karanil, tatanungin ko lang si Art. Bakit parang Yes. kaboses mo si Manong Herc ngayon, si Director Hercules? Ha? Ang galing nga nung angkit ka ng boses si Ang cute ng boses, no? Grabe. Buti hindi nakamana sa'yo. Go ahead, Karanil. Go ahead. Mga ka-inclination, no, narinig natin no, yung video messages, no, una, no, galing kay Ma'am Flora, no, from Oo. Inet, Alam pangalawa mo, kay Ma'am Karanil, Glenda. yung Inet Philippines lang, no? Napakalaki ng tulong sa atin sa inklusyon. So gusto ko lang pasalamatan sila sa masinop, masusi, mahigpit pero tamang paghawak ng finances ng inklusyon. Salamat Inet Philippines. Next, si Director Relova. Salamat. At syempre, salamat talaga no, sa CBN Global. Dijeron, Oo. anong masabi mo doon sa mga mensahe nila sa atin at sa ating mga ka-inklusyon? Ako ang gusto kong pasalamatan of course si Herc, si Director Herc Paradiang at at laki at signifikante ng kanyang kontribusyon. And kung wala si CBM, baka si Inklusyon ay nag-aapuha pa rin ang kanyang direksyon. Ngayon ay nagtutuloy-tuloy dahil isa ang CBM Global Philippines sa malaki ang tinulong. At syempre ang ating Director nakakala natin nung una tayo ay maghihiwalay nilang nakipag-usap at makikipag-usap ay mag-aasahan po ninyo sa 2026 mas dynamic at mas proactive partnership ang magkakaroon po ang NCDA, ang inklusyon at ang sektor ng Pilipinong may kapansanan. Go ahead, Karanil. Yeah, dalangin natin yan, DJ, Yes po. at saka sa lahat ng mga ka-inklusyon. Okay, so meron daw tayo, DJ, mga live talaga na greeters, no? Uy, ganon. Oo, kaya, Sige, baka pwede i-introduce ma-intriga yan, ngayon, Pasko no? naman eh. Yun na nga eh. Kaya nandito na si Ma'am Celia Garcia, no, to introduce yung ating live greeters, Dejeron. Ma'am Oo, Celia, ito- please. Ito si Ma'am Celia, kaya nadidelay ang bycam gawa nito eh. Kaya go ahead nga Ma'am Celia, paki-introduce mo nga yung ating guest. Magandang hapon po sa inyong lahat at isang masayang Pasko. Mhm. Ang ating pong first set ng guests na magkakaroon ng live greetings para sa ating programa ngayong hapon ay unang-una si Manuela Carla Joson. Siya po ay Program Director ng Spina Bifida Support Group Foundation Incorporated. Ito po ay naging guest namin noong October 29, 2025, doon po sa aming episode na Beyond the Spine, Upholding the Rights of Persons with Spina Bifida. Alam po niyo itong ating Spina Bifida ay na disability ay kukonti lang po ang nakakaalam ng tungkol dito. Kaya napaka-importante po ng episode na to na naging informational at nagbigay ng kaalaman sa maraming mga manonood at nakikinig sa atin. Yun pong spina bifida para po sa kaalaman ng lahat ay isang medical condition kung saan po yung bata na nasa loob pa ng sinapupunan ng ina ay hindi nabubuo yung kanyang spinal cord. Kaya nagkakaroon po siya ng mga
difficulties at malformation sa kanyang mga paa, sa kanyang mga legs, sa mga extremities. Nagkakaroon po siya, hindi po nagkakaroon po ng spasticity, hindi po niya yun maigalaw. Nagkakaroon po yung iba ng lower body paralysis. Kaya mayroon pong matinding diskriminasyon na nangyayari sa mga taong nagkakaroon ng ganitong disability. At ito po ay tinalakay noong episode para sa spina bifida nga po noong October 25. So, nandito po ngayon si Carla Joson. Siya po ang program director nga ng Spina Bifida Support Group Foundation Incorporated. At babati po siya sa atin. Alam mo nyo, si Carla, kasama ko ho yan sa Bangkok noong September, doon po sa Post Global Disability Summit. At doon po ay nakasalamuhan namin ang lahat ng mga international groups na nag-desisyon kung paano po natin babakahin ang mga challenges ng disability sa ating bansa. Carla, hello! Hello po. Yeah, good Miss afternoon. Enya. Good afternoon, Yes Miss po, Carla. Good afternoon, Sir Okay. Rene. Good afternoon po, DJ. Carla, Yes po. kumusta ang Pasko ng inyong grupo at ano ang inyong espesyal na mensahe? Una sa inyong grupo, sa kanilang pamilya, at sa amin sa Inclonasyon, sa ating komunidad sa Inclonasyon. Yes po. Magandang hapon po sa lahat ng mga nakikinig po sa Inclonasyon. At thank you po ulit sa pag-invite po sa amin. Thank you po sa mga lagi pong sumusubaybay at talaga pong napaka-helpful po ng programa po ninyo. So unang-una po, Merry Christmas po sa lahat, lalong-lalo na po sa aming Spina Bifida Support Group community. Nakakatuwa po dahil ito pong buong taon na to ay sobrang dami po namin pinapasalamat dahil ang dami pong mga nangyaring mga pagkakataon na naibigay sa amin na parang bang narinig kami ng hindi lang ng maraming tao kundi ng Diyos sa mga gusto naming ipaabot na mga pangangailangan na nasasagot po. So gusto ko lang pong iparating sa inyo na nakakatuwa po dahil sa pagkakaroon po namin ng boses ay parang maririnig na po kami sa aming mga advocacy po to help us, lalong-lalo na po for including us na meron ng onting pagkakataon na marinig na po kami sa PhilHealth, baka sakali na makasama na po kami sa package C ng PhilHealth dahil nakita nila kung gaano kahirap magkaroon ng ganitong disability na talagang kung parang lahat ng klase ng sakit mararanasan nila. At saka po parang malapit na po namin maabot yung aming food fortification advocacy po na sana po ay mapagbigyang tuon ng DOH po. So yun po, wag po tayong mawalan ng pag-asa sa ating mga Spina Bifida warriors dahil unti-unti pong naisasagawa na po natin yung ating mga dreams, yung mga plano natin na mas maraming tulong at mas maraming mga taong makakasama natin na maaring tumulong sa atin. At saka alam mo po. Carla, yung pag makikinig ka sa Bicam, maralaman Yes po. natin, doon pala pwedeng makuha, doon pala pwedeng humingi, o humugot ng konting resources. Kaya pag-aralan ninyo yung budget ng PhilHealth, Yes ang po. budget ng DepEd, tumaas din yung kanilang pagkain para sa healthy nutrition for good education. Marami tayong resources na pwedeng itap dahil ibinukas sa atin, sa publiko, yung budget ng, meron palang ganun, Yes So, na po. good luck sa Spina Bifida. At sana linggo-linggo kayo magpadala ng balita kay Director Ina kahit email. Masayang-masaya kaming ibabalita yan sa Inclo Balita. At salamat sa tiwala ninyo sa Inclonasyon. Maraming Yes po. salamat, Carla. Thank you. At maraming salamat sa mga tulad ninyong sumusuporta sa mga taong may ganitong disability. Thank you. Thank you po. Merry Okay, Christmas thank po. you, Miss Carla. Okay, Ma'am Celia, sino na yung pangalawa natin Isa. na panauhin? Yes. Ang susunod po nating ipakikilala ay si Paul Joshua Suba. Siya po ay isang youth with disability na ngayon ay assistant teacher na.
ang kanya pong disability ay cerebral palsy. Ito po ay permanent movement disorder na nakakaapekto sa balance, posture, and coordination due to non-progressive brain damage. So makikita po ninyo na medyo may kahirapan po itakil itong disability na ito dahil ang naapektuhan po ay ang kanilang brain. Ngunit hindi po ito nakaapekto sa pagtalakay ni Joshua at pagsugod niya sa kanyang pangarap sapagkat hindi po nakaapekto ito sa kanyang pag-aaral, sa kanyang mga aktibidades. Naging salutatorian po siya elementary and high school at naging matagumpay po siyang representative ng youth sa maraming mga international conferences at mga meetings. At ngayon nga po isa siyang assistant teacher. So, nandito po siya upang bumati sa atin. Joshua, hello? Kumusta? Hello po, good afternoon po, and Merry Christmas po Good sa ating lahat. afternoon, PJ. Good afternoon. Opo. Yun po, maraming pong salamat sa inyong donasyon. Ako ay nag-guest noong November 12, 2025 na kung saan tinalakay namin ang mga problems and solutions namin as a person with disability na kung saan hindi naging hadlang at naging gabay pa ito upang matupad namin mga pangarap namin bilang persons with disability. At dahil doon, naging matagumpay ang aking pag-represent ang ating bansa sa ASEAN Disability Forum sa Malaysia noong Disyembre 2, 2025 hanggang 4. Ito ay Joshua, you guested noong November 12, 2025 sa aming episode na may pamagat na inklusibong karapatan at kaligtasan ng batang may kapansanan noong bilang selebrasyon ng National Children's Week. Aba. Ano ba ang iyong masasabi tungkol sa iyong karanasan sa pag-guest sa aming programa? Ano yung mga nagmarka at tumatak sa iyo noong nag-guest? Ang nagmarka lang po sa aking pag-guesting po noong November 12 ay ang dapat po lahat ng mga persons with disability ay dapat inclusive, hindi po wala po dapat maiiwan na kahit may kapansanan, may karapatan ka rin na mag-advocate, iparinig ang iyong boses na posibleng mag-resonate pa sa buong mundo na kung saan yung boses na yun, kahit maliit lang yun, ay posibleng makabago pa na malaki sa sektor namin which is persons with disability. Tingnan mo nga naman, miski bata yan, tingnan mo kung gaano mag-iisip, malawak at malalim at may pangunawa sa mga issue na nakakaapekto sa kanilang sektor ng mga youth. DJ and Ranil, anong gusto ninyong itanong kay Joshua? Karanil, Actually, please. Ma'am Sel, Karanil, fresh na fresh yan, si PJ, galing sa Kuala Lumpur sa Malaysia. PJ, so ano yung mensahe mo sa iyong mga kapwa kabataan, especially sa panahon ng Pasko, PJ? Sa panahon na ngayon po ay Pasko, dapat tingnan po natin na may pag-asa po lagi na kung saan, di ba po, si Jesus Christ ay pinanganak ng season na po ito, siya po ang ating pag-asa eh. Kung titingnan po natin ang bawat bukas po na may pag-asa na yung balang araw ay magkakaroon ng magandang resulta ang inyong tinatrabaho or yung ina-advocate ninyo, ay talagang magre-resulta po yun sa maganda. Talagang kapag kumapit lang po kayo sa pag-asa at sa pagsisikap niyo po, ay talagang may magandang resulta po kayo na mamimiti kahit po kayo may kamansanan or may disabilidad. Wow. Mga ka-intonasyon, Ma'am Celia, galing talaga
no, ng mensahe ni PJ, no? Naka-connect din siya, no, sa pagdiriwang ngayon, no, sa ating simbahang Katoliko, kasi for 2025, no, yung theme talaga is Jubilee of Hope, no, na pag-asa. yan parati ang pag-asa. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Okay, sige. Maraming salamat, no, sa ating dalawang panauhin, no, na nag-join talaga sa hapong ito para ibigay, no, ang kanilang live na greetings. Okay, mga ka-inklinasyon, no? Meron daw pa-sorpresa sa atin, no? Ewan ko kung ano ba yung pa-sorpresa na to. Ano yan? Okay, Doc Gina, ano ba yung pa-sorpresa na to? Yes, I see. magandang hapon po mga ka-inklinasyon. Yes, Papa DJ? Kay Doc Gina pala, di grande yan. Kailangan maganda yan. Ha? Sige nga, ano ba yan? Ay, oo, ang ating ngayon ay pa-raffle tayo. So, Raffle. tag 300 na for load, and then 4 po na tag 500. Alamin natin yung mga titles ng ating mga previous episodes. Ito po yung ating first raffle, ang ating mechanics. So, i-like and then i-share po ang mismong inclination page. So, hindi po marami tayong cross-posting, Karanil at DJ. Dito mismo pumasok sila sa Facebook page ng ating programa. Yes, Inclination. And then, ang lahat ng magko-comment sa mismong FB Live ng Inclination lamang ang otomatikong maisasali sa ating virtual ba tawag doon na paraffle. Ayan, ang mga staff at kamag-anak ng Inclination, inuulit ko ang mga staff at kamag-anak ng Inclination ay hindi po pwedeng sumali sa raffle. Wala akong kamag-anak, wala akong staff, kaya pwede ako sumali. Hindi ako, andyan si Glenn andyan yung aking mabait na asawa So kapag ikaw ay nanalo... So hindi kasali pala dito, no, yung kasama doon sa political dynasty or sa Inclusion dynasty. Hindi kasali yun, bawal yun. Bawal ang dynasty sa Inclination. Kayo talagang dalawa, oo. May mga hirit kayo So kapag ikaw ay nanalo, mangyari na mag-message sa Inclination Facebook Messenger upang maipadala ang inyong premyo. So, let's start the ball rolling. Anong first? Okay. Yan na. Sige, Karanil, go. Ikutin ang ruleta. JM, go. Habang pinapaikot yung ruleta, kita nyo naman ang aking background, nakasulat Merry Christmas. Teka, habang pinapaikot yung ruleta, mamaya ko na babatiin ang Provincial Government of Batangas. Kasi dito Doc Gina at saka Karanil, nag-celebrate kami ng pagbabalik ng Alaef Festival, no? After 10 years na nawala ang Alaef Festival at kung saan napunta ay nagbabalik at tuwang-tuwa ang Governor Vilma Santos Recto sa napakasayang Alae Festival. Go ahead, Doc Gina. Mamaya ko na meron na tayong winner. Meron na agad. Okay. Doc Gina, sino ba yung winner natin? Ito, ang una natin ay ang kwenta naman niya, Nympha Pajuelas de Ocampo. Uy, parang kilala. Congratulations, Pajuelas de Ocampo. Grabe, ano ba yan? Ang bilis basta raffle, ang bilis. Yun. Habang umikot tayo ay Karanil. Pangalawang winner. Hoy, meron daw pangalawang winner na agad. Oo. Wala pa. Ngayon wala pa ga? Oo. Wala pa. Karanil. Okay, Doc Gina, sino ba? Sige, ang ating pangalawang winner ay si Flor Luna. Congratulations. Karanil, nandito po ako ngayon sa Talavera, Nueva Ecija. At taus-puso po tayo nakikiramay sa
sa aking bilas, sa aking hipag na Condolence po. napapanaw lang ng kanyang Condolence, asawa. no? Buong pangkat ng So- inclinasyon, no? Condolence ay po. nagbibigay, no, ng heartfelt condolences, Doc China. Yes. Condolence din. Oh. Pati Ang din sa, kanya pong sa kapatid wife ni ay si Ana. Mary Jane Ay, Jimenez. teka, may sinasabi si Senator Art Letim na nagpapsuspend ng BICAM na naman. Oh, go ahead. Ano yan? Go. Ayun, ano din sa pagpanaw din ng kuya ni Ana nung nakaraan. Ano nga pala, condolence. Condolence din, Mama Ana. Kaya mo yan, ma'am. Oo. Okay, so back to you guys. Karanil, go ahead, sir. So tingnan sa pangalawang, no, nato na mga guest, no, introduce naman sila ng sabi nga ni DJ, yung pinaka-sexy, no, sa inclinasyon, no, ni Miss Janine Cruzet, no. Miss Oy, Janine, payag ako sino ba yung dyan. ating mga guest ngayon? Ay, lalambingan mo ha, pagka hindi siya ka sa akin. Go ahead, go. Thank you Sir Ranil. Ngayon po, ako po si Janine Cruzet, ang isa po sa kapamilya po ni Incarnacion. Maligayang Pasko po mula po sa akin at sa pamilya ko po. Binabati ko po kayong lahat ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. So, DJ Ron and Sir Ranil, ang ating pong mga naging guest this year is si Ken Solomon David. Siya po yung nanalo doon sa Global IT Challenge for Youth with Disability. So kasama niya po dito sa episode na to yung kanyang tatay, si Sir Antonio David. Ang pangalan po ang episode po natin dito ay Inklusibong Galing ng Kabataang May Kapansanan, dated November 26, 2025. Napanood ko po to alam ko po si Art po yung ang nag-host at saka po si Ma'am Celia. So, yung susunod ko naman pong ipapakilala, yung ating po naging guest is si Raymar Jo Reynado. Siya po yung former assistive technology trainer sa Atrieve. Ang episode po niya is Artificial Intelligence for the Blind. So episode po to last August 27, 2025. Kami po ni Art Letim po yung nag-host po nito. Si Art po yung host and yours truly ang co-host. Yun po. Back to you, DJ Ron and Sir Ranil. Thank you. Thank you very much, Janine. Thank you, Karanil. Itong si pangalawa, si Raymar, siya ay blind. Yung una ka, Janine, anong disability ni nung ating guest nung November 27? Anong disability niya? Ano po Autism, siya? level Okay. with So intellectual siguro sa disability. una, si Karanil muna and then ako kay Raymar. Karanil, please go ahead, sir. Okay, so nandito na ba yung ating guest? Naka-live ba sila, Miss Janine? I'm not sure. Pero wala po tayong live. Wala rin din po silang mga video message. So, inintroduce ko lang po sila just to Okay. refresh refresh the memory of our audience kung sino-sino po yung mga naging guest natin this year. Okay, very good. Siguro, Karanil, sa natatandaan... Actually, nandito sila, DJ Ron. nandito Nandito yun. sila. Karanil, go ahead, Okay. sir. Doon sa number 1, please. Okay, so yung mag-amang, Ken. Solomon ba yun? Okay. Opo. So, sir, pwede magbukas kayo ng inyong video at magbigay ng inyong Christmas message sa ating tagapakinig dito Yun. sa Inclination, sir. Magandang Yes, hapon po. good afternoon. Wow, good afternoon. Okay. Who will be the one to give his message to Inclination? Teka, Okay, tanungin you ko muna. start. No? Tanungin ko muna si Tatay. Tatay, magkano na balato mo? Ha? Ubus na po. Ubus na. bigas. Oh, pero tay, Ubus na. anong naging impact? Anong naging epekto sa pamilya ninyo sa panalo ng iyong anak? Well, napakadami po. Actually, lagi kami busy sa kaka-attend ng mga recognition because year-end na po tayo. Sa katunayan po nito, katatapos lang namin ng Christmas party.
Saan? Everybody is happy and busog. Saan kayo nag-Christmas party? Sino nag-host? Sino nagpa-party? Si Mayor? Ha? Hindi Sino po, sa school nagpa-party? po. Ha? Sa school po. At yun Saan po school kasi ba? po, Sabihin mo yung school mo, Tay. sa may Banawang, Santa Barbara, Pangasinan. Oh. Okay, congratulations. Tay, bago yung sa anak mo, ano ngayon? Siyempre nanalo siya, bilang magulang. Maikli lang ha, kasi mapapagalitan ako ni Karanil. Maikli lang, Tay. Ano ang gusto mong makita, anong gusto mong sabihin sa gobyerno na patunayan ng anak ko na kaya niyang manalo sa contest ng computer? Ano ang gusto mong suporta pa na hingin sa Pangasinan at sa NCDA at bilang magulang ng anak mo? Yun po, sana po ay lalo pa po nilang paigtingin para sa aming may mga anak na katulad po ni Solomon. Kasi po, bilang isang magulang po, katulad po yung nating mga advocacy na sa inklinasyon na lahat po dapat ay pantay-pantay. At dapat po ay sabay-sabay na angat. Oo. Sana po sa government po natin, sana po lalo pong lumawak ang pagtulong po nila po sa atin. Okay. At sana hindi tuwing Christmas party lang busog. Ano? Ayaw po, tama po. Dahil lang iyong anak at kayong lahat, tayong lahat na Pilipino may kapansanan at ating pamilya nabubuhay ng 365 days a year. Kaya dapat hindi lang tuwing Pasko tayo pinapansin ng gobyerno. At kung nakinig kayo tayo sa BICAM, pag-aralan nyo ulit, balikan nyo yung YouTube. Nasa YouTube yon. Ang daming budget ng TESDA, may pera ang CHED, may pera ang DepEd. Kaya dapat bilang mga magulang, kayo po ang mangunang maggabay sa inyong mga anak na tayo'y makiusap sa institusyon na ito ng gobyerno. Thank you, Karanil. Okay, yeah. DJ Ron talagang nakuha ni Daddy yung tagline talaga ng inklusyon na kasama na dapat sama-samang lahat, walang maiiwan. Alam mo, kasi kung ganyan ang inklusyon nga, di ba? Kung ganyan ang lahat ng magulang ng may kapansanan na nakatuon sa kung anong gusto ng anak, napakasaya. Kasi ganun po ang magulang, hindi po nagdidikta, kung hindi gumagabay at nagigiya sa inyong mga anak. Ngayon, alam mo sikreto ni Tatay bet nanalo ang kanyang anak, Karanil? Yung ano? Dahil Solomon ang pangalan ng kanyang anak. Alam mo naman si Solomon, ang pinakamatalinong tao na nabuhay sa buong mundo. Wow! Si Haring Solomon. Si Haring Solomon. May alagang pagong si Haring Solomon. The wisdom of King Solomon. Okay. Yes. Solomon, can you give already your Christmas message to our listeners? Solomon, you can start. Yeah, okay. Okay. Yeah. Merry Christmas and Happy New Year to all, even it's not New Year yet. Love one another by doing good to others and sharing your breath and breath on God. Wow. And happy holiday. Very good. Solomon, I have one question to you, sir. One question. Since you said that we should love one another, do you have a girlfriend? Hell no. Oh, no, but you said we should love one another, Solomon. How about it, man? Don't say love, right? Just joking. Wala pa po sa ganon. Pero malapit na. He's already 19 years old. Tatay, wag mong pipigilan. Ikaw naman, inaawat mo naman, amos siya. Okay. So that's the greeting, from Ken galing. Solomon Very good. David. Very good. Daddy Tony, can you also share your message, your Christmas message to Inclination? Daddy Tony. Come again, sir? Come again? Medyo na ano po kasi. Can you share your message, Dad, sa Inclination? Ikaw naman yung message, Daddy Tony, ano yung message mo, sa mga nanonood, sa Inclination? Sige, go. First of all, Merry Christmas to all and Happy New Year. Ang message ko po ay simple lang po. Dapat po ay tayong lahat ay magmahalan. At katulad po ng sinabi ng anak ko kanina,
Sa paggawa ng mabuti, ang Diyos ay nalulugod sa ating lahat. Okay. Salamat. Dad, huling tanong ko sa'yo. Ano ang wish mo sa inklinasyon? Meron ka bang pangitain sa inklinasyon na ito ba'y nakakatulong sa mga may kapansanan? Ano ang pangitain mo at gusto mo bang magtagal ang inklinasyon at bakit, Daddy? Ay, opo. Ang nakikita ko po sa inklinasyon po ay napakaganda para sa aming mga katulad namin may mga anak na kapansanan at sa mga iba na may kabataang kapansanan. Sana po ito po ay lalo pa pong lumago and best wishes po sa inyong lahat. At maraming salamat po. Salamat, Daddy Karanil. Okay, maraming salamat din no sa ating mag-ama. Okay. So, pakinggan naman natin no yung Christmas greeting ni Remar Joe Reynado. You can make it Okay, pop. Remar? Hello po, rinig po ba? Yes, Remar, rinig po. Ayan, so hello po. Ayan, so medyo mahaba po Remar dyan. Pero Jake na lang po para mas maikli. Ayan, so Sige, I'm Jake, po. Jake. Opo. Ayan, Okay. so ayan po, magandang hapon po sa lahat at pati po sa mga Jake. wala po, wait na po. Parang naka-on naman po siya. Hindi po ba siya nag-on? Yan. Ay, wala. Sana. Wait lang po, baka po dahil dito. Wait po. Yan, si Raymart ang nag-aayos ng kanyang video. Oo. Ano ba yung iyong disability, Raymart? Yan ba yung Ito, acquired? bali, parang acquired na rin po. Yung parang acquired. Wait lang pa. Start my video. Start my Ayan po. video. Yan. Ayan na. Kita na Ayan kita ang pogi mo Ayan. pala. Ay, lahat ako po. Grabe, oo. Ayan po. So, magandang hapon po ulit sa lahat ng taga-subaybay at saka sa bumubuo po sa inklinasyon. Ayan, so ako po ay bumabati sa inyo ng Merry Christmas at Happy New Year po. And Happy Holidays po sa lahat. So, ayun pa, nagpapasalamat po ako dito sa programa kasi yun nga po, tulad po nung nabanggit doon sa kanina pong video na isa po sa napakahalaga ay ang impormasyon po. Kasi yun nga po, kapag alam po natin yung mga bagay-bagay, lalo na po at patungkol sa mga persons with disability, di ba po, hindi po tayo magiging unaware kung ano ba yung mga kaya nilang gawin, di ba? Ano po ba yung mga dapat or karapatan po ng bawat persons with disability, di ba po? At hindi lamang po kasi yung mga nanonood na without disability po or persons without disability yung natututo. Kasi maging yung persons with disability po na hindi aware sa sarili niya pong karapatan ay magiging aware po sa pamamagitan po nitong programa na to. Okay, Especially, isa di ba lang. po? Yes Yeah, po. tama. Isa lang tanong. Ikaw ang nagturo sa AI for the blind, ano? Tama ba? Yes po. Okay, Nagturo okay. So, nagturo talaga. Opo. hindi, yung ikaw nagbibigay ng information na Yes ang mga po. bulag ay hindi dapat maiwan sa AI. So, Yes pagkatotoo naman na nakakatulong, sir. Diba? Yes Nakakatulong po. talaga. So, dito sa Batangas, itong first quarter, si Governor V ay nung malaman niyang pwede palang paturuan ng AI yung mga blind namin dito, merong 20 bulag na patuturuan natin ng AI as per the order of Governor Vilma Santos. So, Ay, wow. ngayong Pasko, ano ang wish mo sa inklinasyon? Ano ang wish mo na magkaroon pa ang komunidad ng Pilipinong may kapansanan sa paningin? Sa inklinasyon muna, anong gusto? Tulad ka ba ni Daddy na gusto mo ring magtagal ang inklinasyon at bakit, sir? Yes po. Kasi po sa napakagandang programa po na inklinasyon, ayan, so nakakatulong po siya para maibaba po yung mga impormasyon patungkol po sa ating mga persons with disability, di ba po? And sana po mas mapagtibay pa para mas marinig po tayo ng nakararami para hindi po limited yung nalalaman natin or yung traditional na nalalaman po natin patungkol sa mga persons with disability. Kasi yun nga po, napaka-importante po na alam po natin yung kakayanan ng bawat isa kasi hindi naman po limitado ang isang tao base po sa kapansanan niya. So napakarami pong ability and yun nga po, naniniwala po ako na syempre possibilities po are numerous once we decided to act
and not just react. And yun po yung ginagawa ng inklusyon. Umaakto po tayo at ipinaparating po natin yung mga bagay-bagay sa nakararami at hindi lamang po tayo nagre-react sa isang issue po. Wow. Kaya nakakakita po kaya nakakakita po tayo ng progress dito po sa atin. Ayan. Mensahe mo naman sa mga Pilipinong may kapansanan sa paningin ngayong Pasko at darating na 2026. Ayun nga po, alam naman po natin, talagang mahirap. May mga bagay po na mahirap, pero kahit kailan, never po siyang naging imposible. So, kaya po natin yan, wag lang po tayong susuko. At syempre, yun po, kasama po yung tiwala sa sarili, lakas ng loob, at syempre, pananalig po sa Diyos. Kasi, yun nga po, hindi naman po imposible. Mahirap, totoo po yun, pero never naging imposible. Maraming salamat, Raymart. Saludo kami. Saludo kami. Saludo. Karanil, Yes go po. ahead, sir. DJ, Yeah, Jake, ilang taon ka na ba, Jake? 35 po. 35, Miss Yes po. Janine. Ang gwapo-gwapo ni Oo. Jake. asawa ko si Jake. Huwag mo lang. May asawa na yan, Sir Asawa Ranil. na yan. Free ka ba, Ma'am Sel, sa akin, Ma'am Sel? Na Teka muna, gwapo-gwapo meron gusto itanong si Ma'am Celia. I had the chance of meeting Jake noong... Hello po. Hi, Jake. May baby ka na ba? On the process po. Wow, exciting yan. Ayun. And you know, si Jake talagang example yan ng bata, ng kabataang may magandang hinaharap kahit na po siya may kapansanan. Dahil napakalawak po ng kanyang kaalaman at hindi po siya tumitigil sa paghanap ng magagandang pagkakataon, magagandang oportunidad na pwedeng pasukan at pwede po nating angkinin bilang mga taong may kapansanan. Maraming Sige, Yes, Jake. salamat po. Jake, dahil dyan sa sinabi ni Congresswoman Garcia, pwede ka bang maging guest? Teka, pwede ka bang ma-invite ulit pero next time isama mo ang galing-galing yan, DJ! Yes po, isama pwede mo ang naman po. darling mo, ha? Oo, Pwede naman po, isa ka sabihin sa ko po. isa ka sa aming Valentine's episode. Ha? Ay, wow, sige po, pwede naman po. Okay. Sige, Jake, Karanil, thank you. Yes po, thank you po. Thank you, Jake. Thank you, Jake. So may nag-remind sa atin yung guest daw, no, si Captain Jerome, no, sa phone lang daw po siya, no. Hoy, Major na Maraming yan, Major Major. Major na. Major. Okay, so pakinggan natin yung yung greeting ni Major. No, Major, Jerome. it's your turn to greet Major Jerome. Okay, sige. Thank you very much, no, sa ating unang dalawang guest. So ngayon, pakinggan natin si Major Jerome. Hakubah. Major, good afternoon. Yan. Si Major po ay pinarangalan ni Pangulong Marcos mismo, Karanil, ha? Yun At na nga, nabasa ko natin, no, On the no spot less than promotion. no less than President Marcos uplifted him to a major na on the yung spot. tinanggal ni Duterte, ibinalit ni Marcos, itinaas pa yung posisyon. Yun Diba? na nga. Oo. Okay. Yeah. Sige, Nandito na Jerome, ba go ahead, Major. Major Jerome? Nasaan? Oo. Okay, sige, GM. Wala yata. O yan. Hi, Jerome. Go ahead. Hello po, magandang hapon. Ganda ng boses, Magandang ah. hapon sa lahat, sa lahat mga nakatagapakinig po ninyo, tagapanood. Oo. Can you hear us, Jerome, Major? Ay, yes sir. Okay, una, congratulations. Nandito si Karanil at ang buong pangkat ng inklusyon. Una, congratulations. Anong masasabi mo? Anong naging pakiramdam mo, sir? Nung ikaw ay promote ni President Marcos, by the way, una-una, bago si President Marcos, si Governor Vilma Santos Recto munang nakarecognize sa'yo, ha? And then, nalaman din ni President Marcos ang kwento mo. At ngayon, isa ka ng major at we're proud of you. The entire Filipinos with visual impairment and Filipinos with disabilities are proud of you. So ano ngayon ang pakiramdam ng isang major, Jerome? Siyempre sir, isang malaking karangalan po ito, hindi lamang sa akin, kundi sa mga kapwa ko rin sa mga may kipansanan na napansin po tayo ng DJ? kasama. Okay.
siguro palakasan, hindi masyadong marinig yung boses no, ni Major Sandali lang, Jerome. Major. Pakilakas lang, JM, yung audio niya. Audio ni Jerome, please. Kung kaya pa natin. Go ahead, Major. Okay na po, okay na po. Sige. Yan. Good. Better. Go ahead, sir. Go ahead, Major. Yes, sir. Isang malaking karangalan po ito, hindi lamang po sa akin, kundi sa ating mga PWD of the entire country, not only sa mga wounded soldiers, no? Kundi sa lahat ng may mga kapansanan po dito sa Pilipinas, sapagkat tayo ay napansin at nabigyan ng ang tiwala ng presidente sa atin na kung saan ay we can still do more despite of our disability. So we just need to be empowered para maging functional pa rin despite of our disability. Kaya napakalaking ano po ito, sir. Hindi lang po ito para sa akin, kundi ito po ay magiging daan para malaman nila na marami pa po tayong magagawa mga taong may kapansanan, sir. Okay, very good. So, sa ngayon, dahil kulang po tayo sa oras, Major, pero sana babalik ka po sa amin, ano? Ano po ang mensahe ninyo sa inklusyon? Tulad po ng tinatanong namin sa ibang naging panauhin, gusto nyo pa po ba na magtagal ang inklusyon? At ano po ang mensahe ninyo sa komunidad ng Pilipino may kapansanan? Yung una sa inklusyon po muna, Major, gusto nyo pa po bang marinig ng matagal ang inklusyon, sir? At bakit po? Mas maganda po, sir, na yung inklusyon na nandiyan para at least marinig din yung mga may mga kapansanan po natin na Pilipino, no, na mabigyan din sila ng pagkakataon na maihayag yung kanilang mga testimonya na kung saan ay mas may magagawa pa sila at at the same time makipagsabayan sila doon sa mga walang kapansanan. Kailangan, actually sabi ko nga, hindi natin kailangan ng awa eh. Kailangan natin yung suporta na makatayo tayo sa sarili nating mga paa at maging independente po tayo doon sa bagay na pwede pa nating magawa. Kaya yun yung inclusion para po sa akin. Kaya dapat ipagpatuloy itong inklusyon para at least marinig at mapaiting pa kung ano po yung pwedeng ma-enhance dito sa ating mga persons with disability po natin. Maraming salamat. Major, yung po mensahe nyo sa sektor ng Pilipino may kapansanan na tulad ninyo ay magsikap para tulungan din tayo ng lipunan. Go ahead, Major. Yes, sir. Yung lagi ko po sinasabi sa atin ng mga may kapansanan, wag po nating isipin yung mga nawala sa atin. Isipin po natin ang mga meron pa tayo. Yun yung gamitin natin ng inspirasyon upang ipagpatuloy ang ating buhay, ang ating serbisyo sa ating bayan at lilingkod sa ating Panginoon. Kagaya ko, wala nga akong paningin, pero may pandama, may parinig. Minamaximize ko po kung ano pa yung natitira sa akin. Kaya hindi hadlang ang may kapansanan na maglingkod sa ating bayan. Okay. Major, very quickly po at galit na po si Director Ina sa akin. Last very brief question. Marami ho nagtatanong nito sa akin, Major. Kaya raw po ba ay binata o hindi na? Binata, sir, 50 meters away. Maraming salamat, Major Kubat. Congratulations sa iyo. Karanil, go ahead. Okay, no, maraming salamat. Okay. Doc Gina, no, ito na yung ating pangalawang set, no, ng raffle draw. Okay. Yes, Karanil, bibilisan ko na. Sasabihin ko ulit ang mga mechanics. I-like and share ang mismong Inclination page. Ang lahat ng magko-comment sa mismong FB Live ng Inclination lamang ang otomatikong maisasali ang pangalan sa raffle. JM, pakiready mo. Ang mga staff at kamag-anak na Inclination ay hindi pwedeng sumali sa raffle. Kapag ikaw ay nanalo, mangyari na mag-message sa Inclination FB Messenger upang maipadala ang iyong premyo. Now, there's our third. Take it away. Start. Good luck.
At muli, habang pinapaikot ang ruleta Yes. natin, gusto ko lang bumati sa ating lahat ng mga naging sponsor sa Inclunasyon ngayong 2025 at sa loob ng 5 taon. Maraming salamat po sa inyo. Salamat din sa bago kong grupo, yung League of PIDA of the Philippines at saka yung ating Batangas Wow. Rollout, di ba? Si Miss Jennifer Garcia ang may kasalanan. Bakit ako nasali sa League of PIDAW of the Philippines? So magandang hapon sa lahat ng kasama namin sa Liga ng mga PIDAW sa buong Pilipinas. And the third winner Okay, is meron na tayong nanalo. Doc China, sino ba yung ating Yes. nanalo? si Ivy Pabros. Oy, taga-ano siya, Las Piñas. Congratulations. Wow, congratulations. Okay, yung next. Yan, habang umiikot, si Ivy ay isang mother na may cerebral palsy ang anak. At mind you, alagang-alaga niya yung anak niya. Thank you, Ivy. Congrats. And the si Kasia Josephine Peralta. Congratulations. Merry Christmas. Yan ay Thank you. number 4 winner. Number 4, di ba? Yeah, 4. Yes, number 4. Kala nyo, hindi ko Okay. kita. Oh, sige, ikot ulit. Magandang hapon Okay. din. Oo. Magandang hapon din kay Chris Perez ng NCDA at kay Deputy Executive Director Dan Divicta at sa lahat ng NCDA team na nagpatuloy sa Project Adam December 2 at salamat sa pagpili nyo sa Firefly na isang project ng Project Adam po at marami ding nanood dyan sa Mega Mall. At good afternoon kay Mr. Johnny Revilla, Vice Chair ng MTRCB. Magandang hapon po. Okay, thank you DJ. So yung ating Panglima pangalawang winner. batch ng video greeters. Ay, meron pa pala, sorry. Sino sila? Yeah, meron pa. Okay. Art your service, paki-introduce. Okay, ito naman tayo. May mga ilang tao dito video message. Unahin muna natin, bilisan na natin si Kate Servas Lambuson ng Federation of Persons with Disability Districts and Association of in Iloilo City. Recipient siya ng Art Your Service. Yung mga hiningi sila ng cane, white cane. 2 po yata yun, Karanil. Tapos ang susunod, si Andre Mariano, siya ay youth with disability, ayan sa topic na inklusibong karapatan ng mga may kapansanan na kabataan noong November 12, 2025. Ang susunod, si Mark Peters, ito yung imported natin to from United States. Siya ay Assistant Technology Manager siya ng Blind Professional Network. Ito yung nasa Illinois. Nasa Illinois ito. Kaibigan namin ni Janine. At naging guest siya doon sa AI for the Blind kasama ni Jake kanina noong August 27, 2025. Ang susunod, si Ron Cachipero, Youth with Disability, mabini movement niya na ating youth. At doon din sa inklusibong karapatan ng mga kabataan noong November 12 din, 2025. Tapos si Bibilin Ann Palma, Special Education Teacher, siya ng mahaba yung eskulahan niya, Pag-asa at Pag-ibig something. Nasa Department of Education siya. Sa topic noon, sa deafblind children, para ang bukas meron sila para yan. Noong August 7, 2025. So, yan po ang video message. Pakipasok, JM. Ang video message na ibibigay nila para sa atin. Hi everybody, my name is Mark Peters and I was a guest on the Facebook Live program for AI for the Blind. I want to thank Art and Janine for inviting me to be a guest on their program, and I hope that you guys got a lot of information out of that program. I currently serve as the Assistive Technology Manager for Blind Professionals Network. I oversee our one-on-one programs, our workshops, and our JAWS group trainings. And it was a great experience, and thank you again for tuning in to that program. And I want to wish everybody a very safe and joyous
Christmas 2026 and a very, very happy New Year 2026. Thank you and have a wonderful night. Yan, isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat, no? Nais ko lang pong magbigay ng isang maikling mensahe. Dahil alam naman po natin, naglalapit na naman, o yan na naman, ilang araw na lang. Pasko na. So, pag Pasko, alam naman na natin, Christmas is a season of love, giving, and forgiving. No? At 10 ng aking pamilya, mula po sa amin, bumabati kami sa mga bumubuo. Patuloy na sumusuporta, nanonood, at tumatangkilik sa ating programa na inklinasyon ng isang maligayang Pasko at maligong bagong taon. Mula sa samahan ng mga kabataang may kapansanan youth organization at barangay Bagong Alabang, ang inyo pong lingkod, Prestron Daniel Cachapero, ay bumabati po sa inyo ng isang maligayang Pasko at mapagpalang bagong taon. Good day ka, Inclination. In behalf of the Federation of Persons with Disabilities, Districts and Associations in Iloilo City, and together with the Ilonggo PWDs, we want to greet you a happy Merry Christmas and a blessed New Year to all watching the Inclination. Okay. Ayan na, narinig natin yung video message na naibigay kanina. At yun talaga si Mark Peters, madaling araw yun namin yung interview, madaling araw siya. Oh, So, very balik good. po sa inyo, Papa Ronil at saka DJ. Thank you very much. Okay, Karanil, so alas 4 yung- na, sabi ni Director Ino. Text sa akin. Oo, sandali na lang to, DJ. Oo nga, sabi ko nga, sandali so, yung lang, ayaw ating pang-apat, no? Pang-apat na raffle, no? Gina? Umaapaw, ang daming raffle prize. Thank you po sa nagbigay ng mga papremyo namin ngayong hapon. Salamat. Yeah, si ano ngayon, si Miss Jen. Miss Jen, take it away. Oh, Jennifer. Go ahead, ma'am. Hello everyone! Magandang hapon po and Hi, Merry ma'am. Christmas po sa lahat ng nanonood ng Inclination ngayong hapon. Saan ka galing? Saan ka lumitaw? Nasaan ka ngayon? Ano po, Ha? Oo. medyo masyado lang na busy but Kasi ayun, mag-mayor ka na. grabe naman yan. Hindi ko forte yun. Go ahead, ma'am. Go ahead. Sige po. Ngayon po, ang ating pong raffle po. Questions muna ba, Doc Gina? Hindi, yung ano muna, raffle na natin. Yung pakibasa Sige po. na lang yung mechanic ulit ng spin, the wheel raffle. Okay, spin the wheel raffle. Sige po. Okay, Eliza? ang ating pong raffle is, ang tawag title po niya is Spin the Wheel Raffle at ang mechanics po nito ay i-like po natin at i-share ang mismong Inclination page. At ang lahat ng magko-comment sa mismong Facebook Live ng Inclination lamang ang otomatikong maisasali sa pangalan sa raffle. So number 3, ang mga staff yan, at kamag-anak ng Inclination ay hindi pwedeng sumali sa raffle. Bawal ang dynasty. So kapag ikaw ay nanalo, mangyari na mag-message sa Inclination Facebook Messenger upang maipadala po sa inyo ang inyong premyo. Ayan, kaya i-like and share na po natin ang Inclination page. Mga kababayan, mga nanonood po, mga mahal naming manonood. Nang sa ganun po ay kayo po ay magkakaroon ng pagkakataon ng manalo po ng simpleng pangregalo po sa inyo mula po sa Inclination. Doc Gina? Spin a Miss win. Jen? Habang umiikot yung spin a win, Miss Jennifer, by 2026, mahalaga ang informasyon na gustong makuha sa'yo ng ating mga ka-inclu. Dahil host tayo ng ASEAN at alam naman natin na aktibo ka dyan sa ASEAN Disability Forum. So, later on yan. Go ahead with your raffle. Okay, ang unang nanalo po, we have a winner. It's Miss Elizabeth Gamboa. Yay! Yahoo! Merry Christmas! Yay! Congratulations, Miss Elizabeth Gamboa. Ayan, next po. Ano ba bubunutin natin dito? 3 ba, Doc Gina? Sige, ituloy mo na. Pang 6 na natin. Okay, go ahead. Spin a win.
Dire-diretso na tayo pang 4 hanggang 8. Dire-diretso mo na hanggang Okay, ang pang-8. next na winner po natin ay si Sam Andra Rabusa Armilio. Congratulations! Congratulations, another one. Another one. This is the 9th or 7th? Tama ba? 7th. The 7th winner. 7th, okay. Ang next na winner po natin ay si Miss Niña Nicolas. Niña Nicolas! Congratulations Congratulations! po. Nanalo po kayo ng munting regalo mula po sa Inclunasyon. 300 million. 300 million? Yeah. Galante si Doc Gina. Ayan, bakit walang pangalan? Sige, ruleta ulit. Spin ulit. Ayan na. Nawala. Wala kasing pangalan kanina. Ayan. Ito, number 7. Ganito, meron pa tayong natitira. Sa susunod na lang natin. Oo, tama na to. Ang next Number po 7 natin na na lang. nanalo ay si Chad Palmiano. Congratulations, Chad! Okay. Lamang na kayo po ay nag-share, ha? Okay, kinakaba na winner natin si Chad. Pang-pito. Hindi, pang-8 na si Chad. Pang-8 na daw si Chad. Wala kang pangalan yung number 7 eh. Yeah, Miss Jen and Niña Nicolas ang pang-7. Okay. Nakasulat sa akin lahat. Okay, DJ, sige. yung hindi natin na bunot ngayon sa sa susunod na episode. Dadagdagan ni Miss Jennifer kasi hindi siya. Year-ender ba yun, Doc Gina? Sa year-ender? Kasi we have 10 plus another 2, so we still have 6. Kaso wala na tayong oras. It's past 4 o'clock na. Thank you. Okay, so maraming salamat sa ating mga winners at sa mga greeters natin mula sa ating mga donors at mga guests ng iba't ibang episode. So bago tayo tutuloy, meron tayong ito daw yung panghuli na na segment sa taong ito, ang Isenyas Mo, Dijeron. Go ahead, isenyas mo. Mapagpalang araw mga ka-inklinasyon, ako po si Teacher Aisel para sa Isenyas Mo. Tayo ay nasa loob po ng kapanahunan ng Kapaskuhan at ang sentro nito ay ang pamilya. Ipapakita ko sa inyo kung paano isenyas ang iba pang mga kasapi ng pamilya. Lolo, gamit po ang senyas para sa titik o mga daliri na magkakadikit po na hugis bilog. Idikit po ang likod ng kamay sa noo, ipitik po ang mga daliri palabas. Magpaghiwalayin po, lolo. Ngayon naman po, ang kasunod po ay lola. Parehong gamit po ang senyas para sa titik o, kung saan magkakadikit ang mga daliri, at ididikit naman po sa bahagi ng baba ang likod ng ating palad at ipitik po ang mga daliri palabas para sa lola. Sumunod naman po ay ang tiyo. Gamit po ang natitik U na magkatikit po ang hintuturo at ang gitnang daliri. Nasa gilid po ng ating mga mata, gagalaw lang po natin siya na pakanan at pakaliwa. Ayan po ang tiyo. Kasunod na kasapi ng pamilya ay ang tiya. Kung saan po ang gamit po natin ay ang titik A, kung saan nakayuko po ang hinliliit hanggang tuturo na daliri at naiiwan po nakatayo ang ating hinlalaki para sa senyas ng titik A. Itatapat po natin sa tapat po ng ating pisngi, sa ibabang bahagi ng ating ilong, sa gilid po ng ating mukha, ating pong igagalaw po siya pakanan kaliwa para sa salita ng pamilya na tiya. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtunghay ng senyas sa araw na ito. Dahil po dito sa inklusyon, now na! Okay, maraming salamat kay Teacher Aisel sa ating May natutunan huling ako, segment, Karanil. Okay, ano, DJ? May natutunan ako. Anong natutunan mo nga? Anong natutunan mo? Yumuyo ko pala yung hinlili.
Anyway, Joke mga lang, Teacher Aisel. I kainklinasyon. love you, Teacher Aisel. Diba? Okay, so Oo. mga kainklinasyon, maraming salamat no sa pagsama nyo sa amin. No, sa mahigit isang oras tayo oras, ngayon, oo. mga katropa, no? Oo. Nabigyan natin ng pagkakataon, no, yung ating mga sponsors, yung ating Salamat po. mga guests, no, na magbigay ng kanilang Christmas greeting sa Yun. atin. At Yun. siyempre, no, may palaro tayo. Pero mga kainklinasyon, hindi dito magtatapos, no, yung ating palaro. Sabi daw ng ating direktor, no, meron pa tayong special na episode, no, sa ating year ender. Uy, may year end. So, Oo. so sa ating mga kasamahan, mga viewers no dito sa inklinasyon, no kahit marami tayong dinadaanan, di ba? Maraming problema ang ating bansa, no? Tayo ay nanatili pa rin. Hindi tayo nawawalan ng pag-asa. At sana Tama yun. sa darating na taon, yung ating mga minimiti, diba? Yung ating mga gustong mangyari, sana no ay patuloy natin na pagtatrabahuhin. At sana no makikita ko siyempre no ang pangkat ng inklinasyon sa susunod na taon. At siyempre yung ating mga panauhin at lalo no paigtingin namin ang ating paglilingkod. No, dahil tayo sa inklinasyon ay naniniwala na ang aming sigaw, Inklusyon. Inklusyon. Now na. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, ENET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you.